Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, 1:07. Adlaw-adlaw, Lunes tubtob Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Dali lang ah. Mayong hapon mga kabyanan. Isa ka mainit nga hapon. Subong iya nga Lunes. April 6, 2026. Mga ayong hapon gid sa mga suki nga tagpalamati sining programa Balita Sosyal. Temporaryo ako anay magabulus kay Miriam Grace Erenieta, ngayon sa iyang regular anchor sa sining program. Bing Pabiona sa inyo pagpamati subong iyang edisyon. Duha iya ka mga importante nga mga opisyal sa Department of Social Welfare and Development ang aton sinimangin kaupod. Particular sa bahin sang DSWD Regional Office Negros Island Region. Si Director Arwin Razo ang aton sa niya mga dinapit for this afternoon. Kag isa pa is Angelo Miranda, Information Officer, Disaster Response Management Division of the Department of Social Welfare and Development, Field Office 6. Duha ka mga importanteng opisyal ng DSWD, paghahambalan mga kabyanan ang tuhoy sa emergency cash transfer. Ato balang naapektuhan sining Bagyo Tino nga naglabay man sa Western Visayas kag Negros Occidental o Negros Island Region. Isa man sa balantayan naton mga kabyanan ang aktibidad nga pangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mga alas 12:30 ang aton sa iyang ginabanta nga hiwat sang aktibidad ang aton sa nga presidente sa Malacañang. And also, ang iban pa nga mga activity not only in Negros Island Region and the Department of Social Welfare and Development, kundi lakip naman ang probinsya, kabugusan nga probinsya sang Iloilo, ang paghiwat sini sang Simana sang Iloilo. May mga madamo nga aktibidad ang naka-line up. Actually, may trade fair sa bahin sang Kapitolyo Provincial. May mga fun run, kagiban pang activity in line with the celebration. And also,
Sa ginabantayan man sang nanuhay-tuhay nga mga ahensya sang gobyerno, ang Department of Trade and Industry nagahiwat man sila sa ila sining press conference subong nga aga. Siyempre, pang ginabantayan naton ang energy emergency, no? Ang paghugot anay naton sa anuman nga gasto, particular man para ma-save naton ang aton sa niyang income o kunang kita, and also sa bahin sa paggamit sa mga aton energy, mga kuryente, tubig, balanta may El Nino phenomenon. So pilay na mga kabiyanan sa aton paghambalan for this afternoon sa aton sing pagpangalagad sa balita sosyal. Maghatag ako na sa pila ka mga pahanumdom sa akon pagbalik, no, ang ato sa ning pagpakigangot sa bahin sang Regional Director sang Negros Island Region, si Director Arwin Razo, no? Si Director Arwin ang ato sa mangin kaupod una, and then si Sir Miranda, no? Ang ato sa ikaduhang dinapit for this afternoon si Angelo Miranda sang DSWD Region 6. Stand by. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Yun, ilagay mo naman yan. Buksan mo, Day. Ang aton nga oras, it's 1:16 mga kabiyanan sa ato singa pagpangalaga diri sa programa
Balita Sosyal. Talos ako nay for your regular anchor nga si Miriam Grace Arenieta. Mga kabyanan, I'm Bing Pabiona. Sa aton siniyang linya si Director Arwin Razo sang Negros Island Region under the Department of Social Welfare and Development. Hibalo naton bala ang mga ila sini nga nahatag na nga mga cash transfer bangod man sa Baguio Tino mga kabyanan, kompleto na bala tanan na bala nga mga municipality nga apektado sining Baguio Tino nahatagan na sang cash transfer. Si Director Arwin Razo, sir. Good afternoon. Welcome sir sa Radyo Pilipinas. Po sa mga listeners ng Radyo Pilipinas. Yes, sir. Thank you, good sir. Thank you, good sa imong tempo. Sir, regarding sa emergency cash transfer, bali sa imo na sakupan or sa Negros Island Region, ano sir ang status sini? Kompleto na sir ang pagpanagtag sang sining cash transfer? Emergency cash transfer? Well, for the emergency cash transfer, we are very happy because we are already at 99.18% na accomplishment, and we are trying to complete hopefully hanggang bukas para yung mga tawag namin dyan, yung mga unclaimed ay ma-receive na nila yung kanilang mga financial assistance, especially itong mga victims ng Typhoon Tino last 2025. So we are also optimistic that we can have it 100% tomorrow, April 7. Mm-hmm. Ilang municipality or barangays ang sakop sir or nabigyan ng emergency cash transfer? Yung buong District 4 and District 5 ng Negros Occidental, kasama yung Canlaon City of Negros Oriental. Itong emergency cash transfer sir sa Baguio Tino lang sir na mga apektuhan. Yes. So, and then kasama yung Lone District, yung Bacolod City. Bacolod City. So ang mga qualified yung mga ano lang sir no, mga naapektuhan ng Baguio Tino sir no? Well, ang basis namin is the report, yung disaster report transmitted to us by local government units. And alam naman natin yung districts 4 and 5, they were hardly hit yung typhoon, especially yung flooding na nag-cause ng massive displacement among our residents in those areas. Yes sir. Pero sa ano sir, ang sa itong breakdown sir ng mga nabigyan ng emergency cash transfer, pwede mo sir maano sa amin, maibigay sir? Yeah, yung target natin ay 202,000, and then yung accomplishment natin is 200,889 families. So that is 99.18%. Meron na lang tayong konting gap for distribution na ito na nga yung sinasabi kong mga unclaimed, mga more than 1,000 in all municipalities, in all municipalities and cities affected by Typhoon Tino. So if you're going to equate it with the financial accomplishment, meron na tayong actual distributed na 1.1 billion cost of financial assistance to Typhoon Tino victims. So, target shot, pero sabi mo, ginhambal mo sir is 99% na, and it would be completed siguro ngayong araw sir or tomorrow? Tomorrow, until tomorrow. So, anong last municipality or district sir na huli ninyong bibigyan by tomorrow? Hindi, ang ano namin is, ang binabalikan lang yung may mga unclaimed pa. Like, may konti sa Bago City, may konti din sa La Carlota, meron din konti sa Bacolod City, meron din sa Colupandan, Pontevedra, pero hindi na siya ganun ka-significant. Ito, pagka sinabing konti, mga less than 100, na kailangan na lang i-door-to-door ang delivery with the help of the LGU. Kasi ang kailangan nating i-complete ay yung point
0.92%. Oh, walang 1%. 0.81%. 0.81%. Yes. Yun na lang. Oo. Sir, magkano yung ibinibigay na cash transfer? For partially damaged, we are providing 5,369, and then for totally damaged houses, 10,325. Sa monitoring nyo, sir, itong mga pera na ibinibigay sa kanila, sir, bali talagang binibili nila, sir, ng siguro gamit or mga pawid or mga para sa bahay nila talaga, sir? Or anong monitoring nila, sir? Parte naman kasi siya ng briefing or orientation ng mga LGUs kasi they will not be asking for said assistance kung hindi naman nila kailangan. So we are constantly coordinating with local social welfare and development offices to check on the utilization ng kanilang kakarampot na ayuda. Kasi if you would note, ano lang yun it's a minimal amount for a family to rebuild yung kanilang damaged houses, lalo yung mga binahaan. So ano lang siya, talagang konting augmentation coming from the national government. Okay. So less than 1% lang ang bibigyan, sir, no? Sir, any other concerns down the SWD, NIR? Ano pa, sir, yung mga tulong na ibinibigay ngayon, sir, sa particular sa energy emergency? Ano, sir, ang status ng inyong tanggapan, sir, for the assistance din po? Well, ang DSWD, we are scheduled to distribute yung sinasabi naming fuel subsidy on April 8 sa lahat ng cities all over Negros Island region. So that is a 5,000 pesos na subsidy. For phase 1, ang namin target ay yung mga tricycle drivers all over the region. So we expect to serve mga less than 40,000 for tricycle drivers all over the region. So mga cities pa lang yan. Meron kaming phase 2 nito sa mga municipalities naman, which we are expected to commence by April 16 of this month. So phase 1 muna yung mga cities, and then second phase naman yung mga municipalities na mga TODA. So TODA muna. Wala pa kami doon sa other transport sector. Magkano, sir, yung assistance? 5,000 cash. 5,000. Yes. So, in place na rin, sir, yung mga listahan? Yeah, the list emanated from the cities, mga LGUs duly validated by the LSWDO, yung kanilang BPLO, and then of course attested by the local chief executive. At saka prinosis namin yan because may mga possibilities na magkaroon ng duplicates. So pwedeng yung isa nagpalista sa isang city, yung isa naman pwede nagpalista para siya doon sa isang city. So we wanted to avoid that because we want also to maximize yung limited na resources natin. And bali, sir, yung listahan from LGU will be coordinated by the office ng DSWD. Yan, nasa amin na siya. In fact, tawag namin dyan we're coming up with a clean list. So, yun yung ibabalik namin sa LGU. Kaya meron kaming approximately, we have around 38,000 TODA na magbe-benefit dito. So, if you're going to get the indicative amount, that's almost 200 million. Yes. By April 8. Sir, pero ano pa lang yan, sir, ha? Tricycle driver, sir? Wala pang jeepney? Well, for other transport sector, NCR yung nag-pilot rollout. Wala pang expansion dito. Well, just waiting for advisor, instruction, advisory, or guidance kung ready na tayo to accommodate other transport sector. Kasi yun naman ay regulated ng LTFRB. So just in case, ang reference document namin dyan
will come from LTFRB. Kasi ang TODA, regulated siya ng local government unit. So sa kanila kami kumukuha ng listahan. Sir, hindi mag-ano yan kasi simultaneous yung pagbibigay, sir, di ba April 8? So walang ano sir, walang magaganap na tawag dito sa kaguluhan yan or pagsiksikan sa mga payout centers or sa area or sa venue? That is part of our agreement with the LGUs kasi we do not want naman na paparalyze yung transportation in every city kaya kailangan nilang paghati-hatiin yung mga TODA like for example 50% in the morning, the remaining 50% in the afternoon para tuloy pa rin yung traffic, yung flow of traffic in the city. Yes. Sir, anything pa na gusto mo na iparinig sir sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas down the SWD Negros Island Region? Go ahead, Director. Well, maraming salamat sa mga listeners, especially yung mga affected TOLDA. Please kindly wait for instruction or kindly coordinate doon sa inyong mga respective social welfare and development offices for the upcoming payout on April 8. Kami naman ay ready for the requirement and my staff are already deployed in the field who will be doing the distribution of the fuel subsidy. So hopefully, magiging successful and wala tayong untoward incident in the distribution of this subsidy coming from the national government. Pero alam na naman nila, sir, no? Kung ano mga dadalhin sa... Yes, it's only the valid driving license. Kasi yun naman yung proof natin na sila ay member ng TODA. Meron silang valid driver's license. Then they will just sign the payroll to be assisted by our DSWD personnel together with the local government units. Yes. Pero kung may mga prior, sir, sa April 8, kung may mga tanong sila, sir, bali pwede sila makapunta ba sa inyong opisina, sir? We have help desk or grievance desk in all payout venues provided by the local government units. Kasi po, ano naman ito yung ganitong subsidy distribution requires also the support of the LGUs. So we cannot do it on our own. So we need the help of the LSWDOs o kaya yung LGUs. So we're going to set up help desk para kung may mga tanong, may mga grievances, that can be responded immediately. Yes. Director, sir, salamat, sir, sa inyong panahon, sir, sa Radyo Pilipinas. Thank you very much. Thank you very much po. Yes, good afternoon. Nabatian mga kabiyanan si Director Arwin Razo sang Department of Social Welfare and Development, Negros Island Region sa paghatag sa aton sang pila ka mga detalye with regards to distribution sang assistance para sini sa emergency energy emergency assistance mga kabiyanan from the Department of Social Welfare and Development at ang cash, ang emergency cash transfer naman nga ini may kang tanan sa mga naapektuhan sang Bagyo Tino, no? So pilan na lang to, less than 1% na lang ang ila sini nga inughatag nga mga assistance sa apektado sining naglabay nga Bagyo Tino last year, no? And also sa pagkatapos sini sa bahin sang Negros Island Region, sa bahin naman sang Western Visayas, mga kaabyanan, magpakigangot kita sa kay Sir Miranda, no? Angelo Miranda, ang Information Officer naman sa Disaster Response Management Division sa Department of Social Welfare and Development, Region 6. Maghahatag ako na simpila ka mga pahanumdom, i-plastar ko lang ang ato sa connection with Angelo Miranda. Stand by.
Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Philippine Standard Time, it's 1:33 mga kabyanan sa atong singa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Temporary ako nga nagatalo sanay kay Miss Miriam Grace Araneta subong iya nga hapon and sa ikaduha nga segment naton ang aton sining dinapit amo si Angelo Miranda, no? Siya ang information officer sang Disaster Risk Reduction, no? And Management Office sa bahin sang Department of Social Welfare and Development. Disaster Response Management Division sang DSWD Field Office 6. Share sa atong line si Angelo. Via Zoom kita, mayong hapon. Angelo. Ang imo siguro mic, naka-mute. Microphone. Ikayo ko lang ni Angelo ang iyang mic . Hello, ma'am. Yes. Okay. Yes, may hapon ng hello. Hello, ma'am. Good afternoon sa aton yung mga listeners sa nga programa. Good afternoon, ma'am, sa mga kopod natin sa serbisyo publiko. And of course, good afternoon, ma'am, sa mga posted anchors sa inyong programa. Good morning po. Again, my name is Angelo Pro, the Information Officer of the Disaster Response Management Division of the DSWD Field Office 6. Yes, emergency cash transfer ang aton hambalan ng hello ha sa bahin sang Negros Island Region, hambal ni Regional Director Arwin Razo. Less than 1% na lang ang nabilin sang ila sining distribution sang emergency cash transfer kag matapos ini by tomorrow, no? Ano naman ang status sang Western Visayas sa sining emergency cash transfer sa mga naapektuhan ni Bagyo Tino? Yes po. Here po sa Western Visayas, we can actually conclude that the emergency cash transfer assistance in Visayas is being completed last po March 30-31. Gintapos na po ang provision of emergency cash transfer ECT assistance sa mga nabilin naton nga municipalities here in the province of Iloilo and as well as in Capiz po. So 100%. Yes po, 100% po na-complete po natin ang emergency cash transfer sugod sang January
nga nakatag kita provision of ECT until March 3031. Oo. So pila ang partially and pila ang totally damaged nga mga balay nga nahatagan Angelo for the said emergency cash transfer? For the total target beneficiaries, we actually have a total of 36,321 total target beneficiaries. Actually, wala ko na dala sa buong breakdown kung pila ang totally and partially, but amo ni siyang total numbers, 36,321 pesos, 36,321 total target beneficiaries, equivalent siya sa total 200,473,917 pesos total amount disbursed sa atong mga target beneficiaries. Tanan ba lang nga probinsya sa Western Visayas nakabaton? Pwede mo ako mahatagan sang breakdown per province? Yes po, ma'am. First, we have from the province of Aklan, we have a total of 3,442 target beneficiaries, that is amounting to 18,643,646. We have as well here sa province of Antique, we have total of 4,934 target beneficiaries amounting to 31,154,655. We have from Guimaras province, we have a total of 5,691 target beneficiaries amounting to 31,154,655. From the province of Capiz, we have a total of 1,075 target beneficiaries, that is amounting to 5,850,971. And of course, from the province of Iloilo, we have 19,556 target beneficiaries, amounting to 108,128,026. And of course, here sa Iloilo City, we have total of 1,623 target beneficiaries amounting to 9,288,780. And na-mention mo nga March 31 pa lang tapos na yaka mo no sa pagpanagtag no? Yes, ma'am. Oo. So may mga panghandaan ka mo karon no sa bahin sang DSWD. Bago ko lang na mention si Director Razo nga na interview ko sa bahin naman sang ining energy emergency assistance sang Department of Social Welfare and Development. Nauna kita nga naka-report man kami diri sa Radyo Pilipinas nga nakahanda na ang DSWD Field Office 6 no. April 8 man ang distribution sining energy emergency assistance Angelo no. Yes po, ma'am. Kaya tawag natin siya nga cash relief assistance po for the tricycle drivers, and i-incorporate po na itong tricycle drivers this coming April 8 as per announcement sa aton na Regional Director Jose Lico Chiefs Tendo. So, April 8, mga pilang target ninyong population sang tricycle drivers nga hatagan? Well, so po, wala pa po actually ma'am ginagawa na data pa because this is still sa under sa AX Pingo program. So, ang Yasang Negros bali ara sa 38,000 to 40,000. Bali sa mga city pa lang na iya, mga for example Bacolod City, La Carlota, Bago City, mga muna ano sa mga municipality daw second batch nila. So, diri sa Western Visayas. Yes, Angelo. Yes, pag-check ko man sa recent nila nga data, do around mga 3,000 yata. Pero ano siya, may ala kita sang aton nga payout sa Iloilo City. Yes. But we're still waiting pa sa final updates for other areas kung diin pa kita managtag sang inatawag natin cash relief assistance. But then again, we will provide updates sooner diri kita sa aton nga Western DSWD Facebook page
As long as na-finalize natin total figures. Kada may mga LGUs naman like here sa Iloilo City, naka-announce naman sila sa schedule, kaga kundi na venues ang payout nila. Yes, pero nakapangatag na sa Iloilo City, no, diba? For the cash relief, sa wala pa ma'am, April 8, kita namin. Sa 8 GED, ang sa Iloilo City man. Yes po. Yes po. So, initially, target mga ay ka number dira subong? Mga around 3,000 ng last pag-check ko, but hindi pa na siya final. Wala pa naman ang final figures. Pero city lang na siguro? Iloilo City lang ina or hindi? Iloilo City pa lang. Iloilo City. Pa ibang areas like sa Rojas City yata. Pero I'm still checking pa with the latest updates from the AIX program. Kaya under sa AIX natin program. Like sa aton nga ECT here in So this kay iti April 8 na siya, Wednesday na. So this Monday wala kamo sang nakatan nga target the whole of Western Visayas nga mga tricycle drivers, number of it. Wala, okay, actually, under siya sa AIX, ma'am. So, sila pang may kapit sang penalty. So, lain man sa here in disaster response, siya under for DRND. Kailangan biyang ina-provide natin assistance for disaster affected. Kita siya for the disaster response. Okay. So, aside from the emergency cash transfer because of Bagyo Tino, may mga naka-line up nga mga emergency cash transfer pa nga hatagan sang inyong opisina? Actually, ma'am, subong wala naman, ma'am. Bagyo Tino pala. Bagyo Tino, this natapos ang Bagyo Tino. Last year, natapos naman natin ang sa Bagyong Ramil, Tag-Uwan. Subong na natin natapos ang Bagyong Tino as per instructions ang aton Regional Director, of course, ang aton DSWD Secretary. So, that's the challenge nga gawon tapuson ang ECT assistance sa aton ng mga partially and totally affected families here in Western Visayas. Of course, last year pang typhoon, dako ini nga help sila for them to recover ng last year na typhoon na nag-igos sa ila. Okay. So, basta ready lang permi ang ang DSWD sa pag-respond sang basta for example hatag sang cash assistance sa mga naapektuhan nga Bagyo Abi or nabahaan or whatever no nasunugan. Angelo, no? Yes, ma'am. Because of course, ang ECT naton, this is on top of the provision of other assistance naton. First, ang family food packs. As soon as kita recorded nga DROMIC report or data from the LGU kung pila ang affected or sa isa ka disaster or emergency like bagyo or sunog, agad nagatag kita sang relief assistance pinagi sa aton yung family food packs. Kaya man ang ginatawag natin yung ready-to-eat food items sa mga na-stranded pala sa mga port. Of course, non-food items, mga kitchen kit, hygiene kit, mga sleeping kits, ginatawag kita nga preposition items or amon isang mga naka-standby na nga goods ma'am sa aton nga mga preposition sites sa Bugos Western Visayas sa aton mga LGUs. Bali may naka-standby na nadira ma'am nga mga relief assistance para in case nga may emergency, sige dami mapaan sila sa nga relief assistance hindi na mag-travel practice niya na naka-standby na kadaan relief stockpile sa ilang mga LGUs. Okay, yes. So, thank you gid Angelo sa mga update no, on details sa sining paghatag ninyo sa emergency cash transfer. Mas dasig ka mo kumpara sa Negros no sa panagtag sining cash transfer no. So thank you sa imong time diri sa Radyo Pilipinas. Anything pa bago ko ikaw buyan Angelo, go ahead. Sige ma'am, bali basta mag-ask ma'am, bali ang aton nga mga na apektuhan sa sining nga Typhoon Tino nga nakabaton sa ECT. Just for clarification, ang mga partial affected nakabaton ini sila sa 5,369. Tagang sa totally naman yan, nakabaton sila sa 10,325. Wala mo na siya ang aton rates for the ECT. Of course, on top of this, sama sa ginapanog dyan, mensahe permis ang aton yung DSWD Secretary
Rest Gatchalian, of course, ang ato President Ferdinand Bongbong Marcos Sr. Of course, with the guidance aton nga DSWD Field Office 6 Regional Director Silito G. Estember is to continue na pag-monitor, pag-check sa mga LGUs, of course, kung kaso man sa tion sa isa ka emerhensya, perminaton nga panagyan nga handa ang aton ahensya nga magbuli kag mga tag-assistance in any way possible, any assistance na mahatag naton. That's why nga naga-strengthen kita sa pag-coordinate sa mga LGUs nga para kung kaso may sa emerhensya or disaster nga magabot, isigida may ara assistance or ayuda nga maabot kag mapalabot sa mga panimalay kag iniisa ka pamaagi para to ensure na wala sa pamilya nga mabilin nga naapektuhan nga mabilin diri sa Western Visayas. Okay, yes. So thank you sa imong nga panahon liwat diri sa Radyo Pilipinas, Angelo. Yes po, thank you po, Ma'am Bingan. Thank you, Ma'am Satan. May hapon stand. Yes, mayong hapon. Si Angelo Miranda, mga kabyanan, Information Officer, Disaster Response Management Division sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Ang aton siniman nga pasalamat kaina no kay Director Arwin Razo sang Negros Island Region, Director sang DSWD Negros Island Region sa paghatag sa aton sang mga detalye man when it comes to energy or emergency this cash transfer, and also sa plano sini sang talatapan sa NIR sa panagtagban sining cash assistance, energy emergency cash assistance from the SWD no April 8 the same way sa schedule sang sa bahin sang Western Visayas no ang Iloilo City also with Roa City kag sa bahin man sang Negros Island Region nanuay-tuway nga mga syudad, and the next batch is the municipality of different municipalities of Negros Island Region. And ang aton sa niliwat no gina-remind ko lang ang aton sini nga mga pumuluyo nga kung sa diin halong-halong magkinot kita sang aton sa iyang enerhiya, sang aton sa mga gatong no kamahal na sang LPG and iban pa no nga mga balaklon sa karon, so magkinot gid no and mag-save kita, mag-reserve kita in the coming weeks and coming months no. Ang aton sa iyang gobyerno nagapaningwa man nga maka dugang sang reserve until hindi lang June 13 no kay nauna nga napahayag sang gobyerno nasyonal sang aton presidente nga until June 30 ang aton sa iyang langis no ang aton oil nga aton fuel nga magpabilin sa ara sa bastante nga level. Pero tinagapaningho gihapon ang Department of Energy sa pakig-angot sa nanuhay-tuhay nga mga pungsod para nga makabakal kita dugang no nga mga oil o fuel para sa masunod pa nga mga binulan hindi lang until June 30 mga kabyanan. Okay, salamat gid sa inyong pagupod sa akon for this edition sa Balita Sosyal. And ang aton siniya nga paghatag informasyon mga kabyanan unending bisan pa nga nag-off-air kami sang April 2 until 4 nagapadayon na nga mon siniya paghatag sa inyo sa mga impormasyon through our Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, and also sa aton siniya nga mga local programs na bilin ang sunod nga programa Bantay Banwa, so keep tuning, and also later on Dole no Dole sa radio, and also ang 4 o'clock nga hatag sa inyo sa mga headliners mapamatian ninyo ina 4 o'clock until 4:30 sa hapon. Sa ngalan naman ni Miriam Grace Araneta, temporaryo ako nagatalo sa iya Bing Pabiona sa buwas ari na siya no inyo bantayan ang yasa nga programa 1 o'clock until 2, and also sa bahin naman sang amon sa iya ka partner sa technical side si Roy Louis Kaipang diri sa studio sa bahin sang transmitter
si Bong Aventura. Salamat gid mga kabyanan Pilipinas. Maayong hapon sa liwat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.